Tito Dancio Love Stories presents My Syndicate Boyfriend. Written by Sabina. Ate, ang sakit po ng tiyan ko. Kanina pa po ko nagugutom. Nauuhaw na rin po ko, ate. Saad ni Ryan sa kanyang ate habang kapwa sila nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Sa likod noon ay naroon ang tambakan ng basura. Pasensya na bunso ha. Hindi pa si ate nakakapaghanap ng makakain natin eh. Pero pangako, mamayang gabi ay kakain tayo. Maghahanap ang ate. Usal naman ni Sky at malungkot nang umiti sa kapatid na hanggang ngayon ay hawak-hawak pa rin ang tiyan. Pero ate, hindi ko na po talaga kaya eh. Muling sabi ni Ryan kung kaya't napabuga ng isang malalim na hininga ang dalaga. Tumayo siya at muling umiti sa kapatid. Hintayin mo ako dito, okay? Babalik din ako agad. Kukuha lang ako ng makakain natin. Anya at mabilis namang tumango ang kapatid. Ilang minuto lamang ang itinagal bago siya makarating sa tindahan. Unang tingin pa lang sa kanya ng tindera ay kaagad nang tumaas ang kilay nito. Gayunpaman ay kinapalan niya ang muka at saka lumapit. Ate, tawag niya. Oh, ano namang kailangan mo? Kaagad na tanong ng babae kaya't pinaglaruan nito ang sariling kamay upang itago ang pag-aalangan. Pwede po bang makakuha ulit na makakain namin? Hanggang bukas lang po ng umaga. Pangako po, babayaran ko rin po agad ate. Mahinang sabi niya, ngunit malakas na sigaw ang isinagot sa kanya ng babae. Aba, ano ka mo? Utang na naman! Aba ineng, ang haba na ng listahan niyo ng utang oh! Ni isa wala ka pa nga nababayaran. Puro pangako wala namang binabayaran. Kailan pa yan ineng? Kapag patay na ako. Oh, ano? Balak niyo ba ang lugiin ng negosyo ko? Hindi ko pinapamigay ang paminda ko ha? Mahal ang puhunan ko dito. Mahabang litanya ng babae, kaya't napayuko na lamang siya. Alam niya sa sarili yun, ngunit hindi niya magawang tiisin ang kanyang kapatid na nagugutom. Pero ate, gutom na po kasi yung kapatid ko eh. O kahit makakain lang po namin ngayon. Kahit biskwit lang po ate. Pagmamakaawa niya, ay hindi, wala akong pakialam kung nagugutom kayo. Aba, bayaran niyo muna yung utang niyo bago ko kayo pa utangin. Matigas na sabi ng babae, kaya't napakagat na lamang siya ng labi. Wala itong planong umalis, ngunit nabigla nang tawagin siya ng kapatid na mabilis niya ring nilingon. Ate, halika po, may nagbigay po sa akin ng maraming pagkain. Sinabi ko po sa kanyang tatawagin kita para makilala mo siya at magpasalamat. Bagamat nagtataka ang dalaga, ay dahan-dahan itong lumapit sa nakangising kapatid. Dala-dala ang mga pagkaing ibinigay ng kung sino. Saan naman to galing? Tanong niya, ngunit mabilis lamang siyang hinila ng kapatid patungo sa kung saan. Samantala, sa kabilang dako naman. Dapa! Bilisan niyo! Malakas na sigaw ni Ocean habang mabilis na tumatakbo. Dala ang kanyang baril ay agad siyang tumakbo. Mabilis silang nagtago sa likod ng puno. Maririnig sa paligid ang putukan ng baril at ang kanilang mga sigawan. Lumabas kayo! Huwag kayong magtago! Utos ng kung sino, tsaka pinaputok ang baril sa ere. Hunghang! Hanapin mo kung kaya mo! Ngising sigaw naman ni Ocean, tsaka inihanda ang baril kung sakaling mahanap man siya. Aba, matapang ka ha? Siguraduhin mong hindi kita mahanap. Kung hindi, sasabog ang bungo mo. Muli namang sigaw ng lalaki at sinimulang maglakad para hanapin ang binata. Matapang ako, pero hindi ako tanga para hayaang mahanap mo ko. Sagot ng binata, tsaka ipinwesto ang daliri sa gatilyo ng baril. Anumang oras ay handa niya itong kalibitin. At anong basehan mo sa sarili mo? Sabihin na nating hindi ka tanga, pero sisiguraduhin kong hindi mo namamalayan na nahanap na pala kita. Bago mo pa man tutok sa akin ang baril mo, nakalabit ko na ang gatilyo ng sa akin. Usal ng lalaki, dahilan para mahinang matawa si Ocean. Huminturi ng putukan upang makinig sa usapan ng dalawa. Nangangarap ka na naman ng gising, Vladimir. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hinay-hinay lang. Baka mahulog ka at maging sanhi ng pagkamatay mo.
Ngising saad ang binata habang nakasandal pa rin sa punong pinagtataguan. Huwag kang pasisiguro, Ocean. Ang taong namatayog ang pangarap, malayo ang mararating. Sagot sa kanya ni Vladimir. Inililibot nito ang paningin at umaasang mahahanap niya ang pinanggagalingan ng tinig ng binata. Baka ambisyoso ka mo, Vladimir. Huwag ka magalala. Hindi ka namin pahihirapan. Hindi mo pa ako nahahanap. Lumilipad na ang bala papunta sa ulo mo. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na ang huling mensahe mo, Vladimir. Litanya ni Ocean, tsaka inihanda ang sarili. Lalabas na sana ito nang biglang maramdaman ng tila isang matigas na bagay sa dulo ng ulo niya. Masyado ka ring bumibilib sa sarili mo, Ocean. Sobra ka kung tumingala. At dahil dun, nakalimutan mong lumingon sa baba. At hindi mo na malayang nakalapit na pala ako sa'yo. Tsaka malakas na tumawa si Vladimir habang nakapikit naman sa inis si Ocean. Hindi nga nito na malayan ang paglapit sa kanya ng lalaki. Oo, huwag kang magtatangkang pang gumalaw, Ocean. Di ba't nasabi ko sa'yo kanina? Muling sabi ng lalaki at pinagkatitigan si Ocean. Mukhang ikaw yata ang kailangan magsabi ng huling habilin mo Dagdag pa niya. Akma na sanang lalaban pa si Ocean kay Vladimir nang pare-pareho nilang marinig ang isang putok mula sa malayo. Tama na yan! Halika kayo rito at may pag-uutos ako sa inyo. Matapos marinig ang sigaw na yun ay kaagad ring nagsilabasan ng lahat. Ang nangyaring yun ay isang pagsasanay lamang. Bakit, Uncle? May bago po ba tayong transaksyon? Kaagad na tanong ni Ocean nang makapasok sila sa abandonadong building na nagsisilbing hideout nila. Boss, bago po yan Yung pagsasanay namin kanina. Ayos na ba yun? Singit naman ni Vladimir kung kaya't napalingon sa kanya si Sander, ang kanilang amo. Pagigihan niyo pa na mabuti. Ocean, sa susunod sisiguraduhin mong hindi ka mahuhuli. Paano kung nasa totoong laban na tayo? Tiyak na hindi ka na humihinga ngayon. Hindi lang naman ito para sa akin. Para rin to sa inyo. Tandaan nyo, sa susunod na linggo na ang transaksyon natin at hindi natin ibibigay ng buo ng pera sa kanila. Pero kailangan natin makuha lahat ng droga. Walang labis, walang kulang. Kaya paghandaan yung mabuti. Sigurista ang mga yun. Tiyak na malalaman nilang hindi kumpleto ang perang ibinayad natin. Kaya mas mabuti kung nakahanda tayo. Lalo na't hindi kayo masyadong sanay sa ganung labanan. Saad ni Sander, tsaka sandaling pinutol ang sinasabi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sasaba kayo sa ganung laban. Kapag nangyari yun, huwag niyong pairalin ang kaba at huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Dagdag niya pa, kaya't napatango na lamang ang lahat. Yung pinag-uutos niyo po, Uncle? Muling tanong ni Ocean, tsaka pinagkatitigan si Sander. Sa pagkakataong ito ay sumandal ang kanilang amo mula sa inuupuan nito at seryosong tumingin sa kanila. Alam niyo naman ang sitwasyon natin ngayon. Di tayo pwedeng magpagala-gala ngayon dahil mainit tayo sa mga mata ng mga kapulisan. Hindi rin sapat ang kinikita ng mga batang naglilimos para sa atin. Pagsisimula niya tsaka tumingin kay Ocean. Ocean, ikaw ang naatasan kong dumampot ng kahit 2 bata para madagdagan ang perang matatanggap natin dahil hindi ka kilala ng mga pulis. Kaya malaya ka makakagalaw sa labas. Mag-iingat ka dahil ikaw lamang nagsisilbing mata natin sa labas. Alam mo na kung anong gagawin mo, Ocean. Usal ni Sander na mabilis ring sinang-ayunan ni Ocean. Kailan po yan, Uncle? Muling tanong ng binata at mababasa ang pagiging interesado nito sa mga mata. Kung kaya mo ngayon, ngayon din mismo. Sagot sa kanya ni Sander kung kaya't mabilis rin itong kumilos. Ilang minuto ang lumipas nang tuluyan nitong makalabas mula sa abandonadong building na yon. Naghanap siya ng mga batang lansangan. Naubos na ata ni Uncle lahat ng bata at wala na ako makita. Saad nito sa sarili habang inililibot ang paningin nang bigla ay mamataan nito ang isang batang lalaki. Ayos. Anya at mabilis itong nilapitan. Samantala, nang mamataan naman siya ng bata ay kaagad itong tumayo at hinintay ang paglapit niya. Kuya, may pagkain po ba kayo? Pahingi naman po ako. Gutom na po kasi ako O kahit barya na lang po, kuya. Kaagad nitong sabi, kaya't ngumiti siya. Sakto. Eto, may pagkain akong dala dito. Halika, kumain ka. Anya sa bata. Sa isip nito'y mabilis din niyang matatapos ang kanyang trabaho. Isang bata na lamang,
at pwede na siyang makapagpahinga. Ang sarap naman po nito. Maraming salamat po dito, kuya ha. Siya nga po pala, tatawagin ko lang po yung ate ko para makilala ka rin po at para rin po makapagpasalamat kami sa inyo. Matutuwa po yun siya kapag nakita niya to. Kaninang umaga pa po kasi kami hindi kumakain eh. Kaya tiyak na kumakalam na rin po ang sikmura ng ate ko. Sabi ng bata kaya mabilis rin siyang napatingin dito habang nanlalaki ang mga mata. Ano ka mo? May ate ka pa? Tanong niya at dahan-dahang napamangiti. Sa isip nito'y maswerte siya ngayong araw dahil mas napadali ang trabaho niya. Kaagad namang tumango sa kanya ang bata. Opo, sandali lang po ah. Huwag po kayong aalis. Muli nitong sabi at mabilis rin siyang tumango. O sige, sabihin mo at marami pang pagkain dito. Usal niya at malapad nang umisi nang makaalis ang bata. Maganda ka na dyan, Vladimir. Paparating na ang target natin. Matutuwa nito si Uncle. Jackpot. Malakas niyang sabi habang naghihintay sa loob ng sasakyan. Samantala, mula sa pagkakakulob ay gumalaw naman si Vladimir sa backseat. Kakapagod naman tong posisyon ko dito. Pagrereklamo pa nito at nag-inat ng katawan. Natawa naman si Ushan, tsaka siya nilingon. Kaunting tiis na lang. Oras na makapasok sila sa sasakyan. Isuot mo agad ang mask mo at baka pati ikaw ay makatulog rin. Pagkatapos ay gapos mo silang dalawa nang hindi na makapalag kung sakaling magising. Maliwanag? Utos niya, nakaagad ding tinanguan ng lalaki. Oh, andyan na pala sila eh. Muli pa niyang sabi tsaka binuksan ng kotse. Ate, siya po yun oh, yung nagbigay sa akin ng pagkain. Dali ate, kumain ka rin oh, ang dami. Masayang sabi ng bata, hawak-hawak ang kamay ng ate niya. Ah, hello. Ikaw pala yung ate niya. Halika, marami pang pagkain dito oh. Paanyaya niya ngunit hindi gumalaw ang dalaga. Dun sa backseat pala. Pasok kayo tapos dun na lang din kayo kumain. Mukhang gutom na rin kayo eh. Muli niyang sabi kung kaya't nagsalubong ang kilay ng dalaga. Sino ka? Bakit mo to ginagawa? Tanong nito sa kanya kung kaya't napangiti siya. Ako si Ushan. Huwag ka magalala at nagtatrabaho ako dito sa isang charity at itong ginagawa ko. Namimigay ako ng mga pagkain sa bata. Sakto at nakita ko tong kapatid mo. Kaya pasok na kayo. Huwag na kayo matakot. Hindi ako masamang tao. Pangungumbinsi niya habang tumatawa-tawa ang batang lalaki sa nakikita nitong pagkain. Tara na ate! Aya niya, kaya't nagpatianod na lamang ang dalaga. Nang makapasok sa sasakyan, ay palihim niyang nilak ang bawat pinto ng kotse. Dahan-dahan lang, tsaka huwag mong ubusin lahat ah. Hindi lang tayo ang kailangan niyang bigyan. Nakakahiya. Rinig niyang suway ng dalaga sa kapatid, kaya't wala sa sarili siyang napangiti habang pinagmamasda ng maamong muka ng dalaga. Huli kayo! Kapwa nagulat ang dalawa nang biglang lumabas si Vladimir mula sa pwesto nito. Tinangkapa ng dalagang buksan ang pinto, ngunit hindi niya na ito nagawa pang buksan. Tulong! Tulungan niyo kami! Ano ba? Palabasin niyo kami dito! Wala kaming ginagawang masama sa inyo! Pagsisigaw ng dalaga habang tumatawa si Vladimir, samantala ay pinagmamasdan lamang sila ni Ushan. Hindi. Simula ngayon ay pag-aari na namin kayo at wala kayong magagawa. Sagot pa ni Vladimir. Mula sa usok na nalanghap na lumabas galing sa kotse ay nakaramdam ito ng pagkahilo. Pagkatapos ay unti-unti itong nawala ng malay. Sige, alis na tayo. Bago pa sila magkamalay ulit. Mag-iba ka ng ruta, Ushan. Baka may checkpoint sa daraanan natin. Malalagot tayo kay boss. Saad naman ni Vladimir na mabilis ding sinunod ng binata. Ilang oras lamang ang itinagal bago pa sila makarating. At hindi rin nagtagal ay parehong nagising ang magkapatid. Ate, ano pong nangyayari? Nasaan tayo? Kaagad tanong ni Ryan at mahigpit na kumapit sa laylayan ng damit ng kanyang ate. Hindi ko rin alam. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Matapang niyang tanong at lakas loob na tiningnan si Sander. Bangamat nangingibabaw ang takot nito sa kanyang sistema dahil sa armadong lalaking nakapalibot sa kanila, ay hindi niya ito pwedeng ipakita. Lalo na at kasama niya ang kanyang kapatid.
Maligayang pagdating sa bago niyong tirahan. Simula ngayon, dito na kayo titira. Pagkagaling niyo sa lansangan, dito kayo uuwi. Sagot ng lalaki kung kaya't nagsalubong ang kilay ng dalaga. Tirahan? Tanong pa niya, tsaka inilibot ang mga mata. Isang abandonadong building? Pinagloloko niyo ba kami? May sarili po kaming tinitirhan. Hindi namin kailangan ng tulong niyo. At ikaw? Baling niya kay Ocean na nakatingin lamang sa kanya. Akala ko ba nagtatrabaho ka sa isang charity? Bakit mo kami dinala dito? Pagtatanong niya, ngunit hindi sumagot ang binata. Sa halip ay mahinang natawa ang narinig niya mula kay Xander. Charity nga. At ino nga yun. O siya, tama na ang pagiging matapang. Sa lugar na to, ako ang boss. Kaya hindi niyo ako pwedeng sagot-sagutin, maliwanag. Sabi pa nito, ngunit sa pagkakataong ito ay si Sky na ang natawa. Boss, wala akong pakialam kung sino ka pa at kung ano ka pa. Ang gusto ko ay pakawalan niyo kami ng kapatid ko dito. At huwag niyo kaming idamay sa kung anong mga kabaliwang ginagawa niyo. Anya, tsaka hinawakan ng kapatid. Akmang maglalakad na sana sila para hanapin ang daan palabas nang bigla silang harangan ng ilan sa mga tauhan ni Xander. Tatahimik ka o sasaktan ko kayong parehas ng kapatid mo. Pananakot ni Xander, kaya't pilit itong tumigil at muling humarap sa lalaki. Ano bang kailangan niyo ha? Muli niyang tanong kaya't sumenya si Xander, kasabay din noon ang pagsisilabas ng mga bata mula sa kung saan-saan. Sige, alamin niyo na ang gagawin niyo. Pumila kayo at meron akong sasabihin. Pag-uutos ni Xander, samantala ay pinanood ng magkapatid na sundin ng lahat ang sinabi ng lalaki. May bago kayong kasamahan, kaya naman mag-iiba na rin ang lugar ang itutuka ko sa inyo. Kagaya ng dati, galingan niyo pa rin. Tandaan niyo, ayoko nang ginagalit ako. Naiintindihan niyo? Sabi pa nito na kaagad ding tinanguan ng lahat. Kayong tatlo, sa parke kayo. Maraming bata ron kasama ang magulang nila. Huwag kayong manatili sa iisang lugar lang. Libutin niyo ang buong parke hanggang sa makalikom kayo. Maliwanag? Turo nito sa tatlong bata. Kayo naman, sa labas ng simbahan. Kayo naman sa labas ng eskwelahan. Pagpapatuloy nito hanggang sa lahat ng bata ay mabigyan niya ng saktong lugar na dapat nitong puntahan. Samantalang hindi naman maintindihan ni Sky ang lahat, kaya't nagulat ito nang sila naman ang ituro ni Xander. At kayo magkapatid, dahil baguhan pa lang kayo, gusto kong libutin niyo ang buong syudad sa maghapon. Kailangan na marami kayong perang malikom. Bukas kayo magsisimula. Padadalhin din kayo ng pagkain at yun kakainin niyo sa tanghalian. Hindi kayo magugutom basta't susundin niyo ang gusto ko. Pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, dapat ay nandito na kayo. Naintindihan mo ba? Bagamat nagtataka pa rin ay napatango ito. Naisip niyang tama nga ang lalaki. Kailangan niyang sumunod nang sa ganun ay hindi na rin magutom ang kapatid niya. Sandali lang. Bakit kailangan pa naming lumikom ng pera sa labas? Sinasabi mo bang magmamalimos kami? Pahabol pa niyang tanong na mapagtanto nito ang pinapagawa sa kanila. Oo, magmamalimos nga kayo para kumita. Sagot sa kanya ni Xander. Pero bakit kailangan pa namin ditong manatili? Muli niyang tanong kung kaya't napangisi sa kanya ang lalaki. Dahil simula ngayon, ako na magpapakain sa inyo. Ibig sabihin, dito kayo sa puder ko titira. At kapag nandito kayo, hindi kayo pwedeng sumuway sa kahit na anong ipag-uutos ko sa inyo. Sabi nito, kung kaya't napailing-iling ang dalaga. Kung kanina ay tumango ito, ngayong naintindihan niya na ang gusto nitong mangyari ay hindi siya makakapayag. Pasensya na po, pero ayoko. Ayoko magpaulila sa inyo. Kaya namin magmalimos nang wala kayo. May sarili kaming tirahan. Kaya hindi namin kailangan makitira sa inyo. Lakas loob niyang sabi kaya't napatiimbagang si Xander. Nagiinit ang buong sistema nito dahil sa ginawang pagsasalita ng dalaga. Aba't nagmamatigas ka pa ha? Susunod kayo sa akin, sa ayaw at sa gusto nyo. Pasigaw na sabi nito, tsaka kinalampag ang mesa na ikinagulat ng lahat. Ngunit nanatiling matapang na nakatingin ng diretso si Sky sa lalaki. Ngumisi pa ito para ipakitang hindi siya natatakot. Nang sa ganun din ay isipin ng kapatid niyang ayos lang ang lahat. Magmamatigas ako hanggat sa gusto ko.
Nang dahil sa sinabi ng dalaga ay muling nagpatiimbagang ang lalaki. Masyado kang matigas ah. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang kaya mo. Siguraduhin kong mapapasunod kita. Papakita ako sa iyo ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Nanlaki ang mata ni Sky nang marinig yun, sabay senyas sa mga tauhan niya. Ilang segundo lamang ang lumipas ay hawak na nila ang kapatid ng dalaga. Ate! Ate! Malakas na tawag sa kanya ng kapatid, tsaka nagpumilit na makawala mula sa pagkakahawak ng mga tauhan ni Sander. Bitawan niyo ang kapatid ko! Anong gagawin niyo sa kanya, ha? Tanong niya kung kaya't napangisi ang lalaki. Hindi ba't ito ang gusto mo, Binibini? Madali naman ako kausap. Kaya sige, pagbibigyan kita. Maglalaro tayo ng patigasan ngayon. Sisiguraduhin kong sa uli, lulud ka sa harapan ko, Binibini. Sabi nito, tsaka muling sumenya sa mga tauhan niya. Samantalang, pinanood ng dalagang lumipad ang kamay ng isang lalaki, may hawak sa kapatid niya. Hindi pa man din nakakadapo ang kamay nito sa kapatid niya, ay kaagad nitong sumigaw. Tama na! Oo na! Papayag na ako sa gusto niyo. Pero wag na wag niyong sasaktan ng kapatid ko. At itong tandahan niyo, hindi pa rin sapat ang sinasabi mong kapangyarihan. Hindi pa rin kita nakikita bilang isang taong makapangyarihan. Dahil tanging dahas lang ang maibubuga mo. Galit niyang sabi at lakas loob na lumapit sa kapatid upang kunin ito. Kaagad namang kumapit sa kanya si Ryan, tsaka nagtago sa likod nito. Aba't sumusobra ka na sa pananalita mo ah. Kunot ang noong sambit ni Sander at akmang lalapit ito sa dalaga nang bigla itong pinigilan ni Ocean. Uncle, hayaan mo na. Babae yan. Tsaka, sigurado akong masasanay rin siya at kikilalanin ka rin niya pag matagal. Usal ng binata, kaya't napapikit at nagpipigil na tumango si Xander. Kinabukasan ay pare-parehong nagising ang lahat dahil sa malakas na kalabog na gawa ni Sander. Gumising na kayo! Tama na ang mahabang tulog! Oras na para magtrabaho! Sigaw pa niya kaya't mabilis na bumangon ng lahat, maliban kay Sky at sa kapatid nito na hanggang ngayon ay mahimbing pa rin na natutulog. Sobrang aga naman yan. Hindi naman siguro mauubusan ng tao kapag matulog pa kami ng konti, hindi ba? Tanong pa ng dalaga kaya't may takot sa mga mata ang lahat na tumingin sa kanya nang naglakad palapit sa kanya si Sander. Dahil sa lapit nito ay mas kitang-kita niya ang laki ng katawan ng lalaki. Isang senyales na kung lalaban siya ng pisikalan ay hindi siya mananalo. Simple lang naman yan, Binibini. May dalawang pagpipilian ka. Babangon ka ng maaga o habang buhay kang matutulog. Pumili ka lang at maayos akong kausap. Usal ni Sander matapos maupo sa harap ng dalaga at inayos ang ilang hibla ng buhok nito. May araw ka rin. Kung ngayon, ikaw ang boss, sisiguraduhin kong luluhod ka sa harapan ko barang araw. Kuyom ang kamao niyang sagot kaya't natawa ang lalaki. Iiling-iling pa ito dahil sa narinig. Mangarap ka hanggat gusto mo, pero hindi yun mangyayari. O siya, gisingin mo na yung kapatid mo at ayaw ko na makupad. Gusto ko bago sumikat ang araw ay nakaalis na kayo. Muli namang pagsasalita ni Sander kaya't napatingin si Sky mula sa bintana. Ilang minuto na lang ay sisikat ng araw, kaya naman ay bumalik ang paningin niya kay Sander. Nagbibiro ka ba? Ni hindi pa nga kami nag-aalmusal eh. Akala ko ba hindi kami magugutom? Hindi makapaniwalang tanong niya. Huwag kang maghangad ng pang-almusal. Sakto na ang pagkain babaungin ninyo para sa tanghalian. 2 beses lang kayong kakain sa isang araw. Total ay wala naman kayong ginagawa magdamag kundi matulog. Kaya wag na kayong mag-inarte. Sagot ni Sander at sinubukang gisingin si Ryan. Ngunit kaagad itong hinarangan ni Sky. Ako nang gigising sa kapatid ko. Saad ang dalaga kaya tumango na lamang si Sander bago ito tumayo at umalis sa harapan niya. Samantalang makalipas ang ilang oras ay parehong pawis na ang dalawa sa kakalakad. Maliban pa doon ay marami-rami na rin ang nalikom nila mula sa panlilimos. Ate, gutom na po ako. Biglang sabi ni Ryan, hawak ang tiyan niya kaya't napatingin si Sky sa kanya. Gutom ka na? O siya, kainin mo tong ipinabaon nilang pagkain sa atin at bibili na lang ulit ako ng tanghalian natin. Total at marami naman tayong nalikom mo. Mabibili rin natin ang gusto mong pagkain, bunso. Tipid ang umiti ang dalaga at saka hinaplos ang ulo ng kapatid. Ibuli mo ko ng ice cream, ate ha. Tsaka
Sapat na po ba yan para makakain tayo ng Jollibee? Tanong ni Ryan, kaya naman ay muling napatingin si Sky sa perang hawak niya. Tumango ito. Oo, sa tingin ko sapat na to. Sagot niya at nakangiting pinanood ang kapatid na kumakain. Nang matapos ay muli silang nagpatuloy sa paglilimos. Parami na rin ang parami ang kinikita nila, kaya naman ay kapwa parehong nagsaya ang dalawa habang kumakain ng tanghalian. Sige lang, marami pa naman dito oh. Yung binili ko na rin yung gusto mong laruan para makabawi ka rin sa pagod mo. Anya sa kapatid na mabilis namang nginitian ni Ryan. Ano, nakita mo ba? Samantalang sa kabilang banda ay kaagad na napatayo si Sander nang mamalaya ng pagdating ni Ushan. Kaagad naman itong umiling at pagod na upo. Wala ako nakita kahit anino nila, uncle. Sagot ng binata kaya tahimik na napamura si Sander sa isipan. Tumanaw siya sa labas. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nakabalik na ang lahat maliban sa dalawang magkapatid. Hayaan mo na, uncle. Baka pauwi na rin yun. Muling saad ni Ocean kaya marahas na napahaplos ng buhok ang lalaki. Halata ang pagpupuyos nito sa galit. Nanggigigil na ako sa babaeng yan, Ocean. Masyadong matabil ang dila. At hindi ko yun gusto. Nakakabwisit ang pagiging mataas niya at kaunting-kaunti na lang ay tatamaan na yan sa akin. Sabi pa nito at muling pinaragasa ang daliri sa buhok. Samantalang natawa naman sa kanya si Ocean. Masyado ka naman nagpapa-apekto sa babaeng yun, uncle. Hayaan mo yun. Matututo rin yun kapag nagtagal. Huwag ka masyadong high blood, uncle. Matutuwa lang yun kapag nakitang apektado ka sa kanya. Usal ni Ocean, ngunit hindi kumbinsido ang tiyuhin dito. Hindi pa rin ako papayag na nag-ahari-harian ng babaeng yan dito. Masyado nang sumusobra at hindi na ako natutuwa sa lumalabas sa bibig niya. Kung hindi siya magtitino ay gagawa ako ng paraan. Litanya niya kaya nagkibit balikat na lamang ang binata. Oh, nandito na pala sila eh. Sabi ko sa'yo eh, nahuli lang ng dating. Biglang sabi ni Ocean nang mamataan ang pagpasok nila Sky at Ryan. Halata pa rin ang pagod sa mukha nila, ngunit tila kakaiba ang saya sa mukha ng dalaga. Nagtataka man ay hindi yon pinansin ni Sander. Ngunit kaagad itong napatingin sa hawak ni Ryan. Ano to ha? Huwag mo sabihing bumili kayo ng laruan. At bakit ngayon lang kayo? Namumuti na ang tuktok ko sa kakahintay sa inyo. Paggalit at sunod-sunod na tanong ni Sander, tsaka mabilis na inagaw ang laruan sa batang lalaki. Akin po yan! Ibalik niyo po! Sambit ni Ryan ngunit pilit namang inilayo ni Sander ang laruan. Ibalik mo yan! Sa kapatid ko yan! Kami ang naghirap at nag-alay ng pawi sa perang pinambili namin dyan. At huwag kang magreklamo kung natagalan kami dahil unang-una, hindi namin sinabing maghintay ka. Pangalawa, magpasalamat ka na lang at naisipan pa naming bumalik dito. Sagot ni Sky kung kaya't natawa ang lalaki. At sinong may sabing magagawa niyong makaalis dito? Tandaan mo to ha. Para sabihin ko sa'yo, may nakamasid sa inyo kahit saan. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo, babalik pa rin kayo dito. Pagsasalita niya habang nakaduro ang daliri sa ulo ng dalaga. O siya, ayan na ang nalikom niyang pera. Sa pagkakaalam ko ay mura lang naman tong laruan kaya sige, ayos lang yan. Pero sa susunod, hindi niyo na pwedeng bawasan ang pera. Maliwanag? Anya pa, kaya't salubong ang kilay ni Sky na napatingin sa kanya. Anong ibibigay? Sa amin to. Kami ang naghirap dito. Bakit mapupunta sa inyo? Tanong niya pa. Hindi mo ba naiintindihan? Nandito kayo para pagsilbihan kami. Kaya akin to. Huwag mo nang hintayin na magkasakitan tayo dito. Ayaw mong nasasaktan ng kapatid mo, hindi ba? Tsaka malapad nang umisi ang lalaki kaya't pikit matang napabuntong hininga si Sky bago iabot ang pera. Hindi na dapat pa silang bumalik sa lugar na yun. Ngunit alam din niya ang panganib na dala ni Sander sa buhay nilang magkapatid. Ano? At bakit 50 pesos lang to ha? Huwag niyo sabihin. Hindi na rin natuloy pa ang sinasabi ng nakangising nagkibit balikat si Sky. Hindi ko na talaga kaya pang magtimpi pa sa'yo, babae ka. Galit niyang dagdag at nakaambang na ang kamay nang bigla itong pigilan ni Ocean. Uncle, chill ka lang, okay? Ako nang bahala. Tsaka, simula ngayon, ako na rin ang magbabantay sa kanila. Ako nang bahala magsabi sa kanila ng mga dapat at hindi nila dapat gawin. Sisiguraduhin ko rin na buo ang perang malilikom nila na mapupunta sa inyo. Sabi pa nito,
kaya't napabaling sa kanya ang atensyon ni Sander. Sigurado ka ba dyan, Ocean? Tanong niya. Mabilis naman itong tinanguan ng binata. Siguraduhin mo. Oras na hindi pa rin magbago yan. Tingnan mo lang kung ano magagawa ko dyan. Anya, tsaka mabilis na umalis sa harapan nila. Samantalang, tumuloy naman sa loob ni Sky at ang kapatid nito at tahimik na naupo sa gilid. Ito, kumain kayo. Alok ni Ocean, ilang minuto ang nakalilipas. Dala ang tray ng pagkain para kay Sky at Ryan. Kumain ka na, bunso, nang makatulog ka na rin. Tanging sambit ng dalaga habang nakatitig sa kawalan. Ikaw? Tanong ni Ocean ngunit hindi ito nagsalita. Kain na oh. Ano ba? Uy, wala ka na talagang balak magsalita. Sige ka, mapapanis yung laway mo. Pangungulit ng binata, kaya naman ay masamang napatingin sa kanya si Sky. Pakialam mo, hindi ko pa rin nakakalimutang ikaw ang may kasalanan kung bakit kami nandito. Sambit nito kaya't natawa ang binata. Sa wakas, nagsalita ka din. Saad pa niya. Pasensya na, okay? Napagutusan lang. Bakit? Bakit niyo to ginagawa? Hindi niyo ba kaya magtrabaho para sa sarili niyo? Kaagad na tanong ni Sky at puno ng emosyon ng matang bumaling kay Ocean. Kung para sa kanya ay ayos lang ang kalagayan niya, ngunit hindi niya kayang makitang nahihirapan ng kapatid niya. Kumain ka muna. Pangako, sasagutin ko yan. Usal naman ni Ocean, tsaka simpleng ngumiti sa dalaga nang ilapit nito ang pagkain sa kanya. Kung ako lang, kaya kong buhayin ng sarili ko. Pero wala eh. Sumusunod lang naman ako kay Uncle. Tsaka kahit kailan, hindi ako tumikim ng perang galing sa pinanglimos ng mga batang nandito. Para kasi sa akin, may puso't kaluluwa pa naman ako para maisip ang ganung bagay. Hindi dapat sa kanila pinagkakait ang kalayaan at perang kanila naman dapat. Ang kaso, wala eh. Sunod-sunuran din ako sa tiyuhin ko kaya wala akong magawa. Sagot niya nang makitang dahan-dahang ginagalaw ng dalaga ang inihain niyang pagkain. Samantala, nang marinig yun ay muling napatingin si Sky sa binata. Doon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ko maintindihan kung ano to, pero pakiramdam ko ay naiiba siya. Nababasa ko sa mga mata niya ang malambot niyang puso. Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi niya hinayaang mapagbuhatan ako ng kamay ng tiyuhin niya? Posible kayang sa grupo ng nabubulok na prutas, may isa pang natitirang kahit papaano ay sariwa? Tanong niya sa kanyang isipan habang nakatitig pa rin sa mata ni Ocean. Bakit? Nagagapuan ka na ba sa akin? Tanong ng binata kaya't pareho silang natawa. Hindi nga may pagkakaila ang itsura nito, ngunit masyadong pagod ang dalaga sa mga nangyayari kaya't hindi niya na yun napansin. Siya nga pala, anong pangalan mo? Tanong ng binata. Sky. Maikli niya namang sagot ngunit sapat na yun upang mapangisi si Ocean. Tadhana ba to? Langit ka, lupa ako. Anya, kaya't nagtatakang napataas ng kilay si Sky. Biro lang, ang ganda ng pangalan mo. Bagay sa'yo, tinitingala. Nakakatawa rin minsan ng tadhana eh no? Bagay tayo maging partners in crime. Magkakonektado kasi yung pangalan natin sa kalikasan. Ako nga pala si Ocean. Ngiti niyang sabi at nakipagkamay sa dalaga. Kinabukasan. Ano, masarap ba? Nakangiting tanong ni Ocean kay Ryan habang pare-pareho silang kumakain ng burger. Opo kuya! Sagot naman ng bata. Hindi pa ba kami magmamalimos? Kaunti pa lang to oh. Baka mamaya ay magalit na naman yung tiyuhin mong dragon. Mahina namang sabi ni Sky tsaka maliit na kinagat ang hawak na burger. Hayaan mo yun. Hindi naman yun magbubuga ng apoy eh. Sagot ng binata tsaka pareho silang natawa. Pero alam mo, sasabihin ko to sa'yo ah. Hindi para sa kanya. Para sa kapakanan yun ng kapatid mo. Huwag mo siyang sasagot-sagutin kasi malakas ang tupak nun. Lalo na kapag hindi mo sinunod na gusto niya. Dagdag nito pero umikot lamang ang mata ni Sky. Nakakainis naman kasi siya. Akala mo kung sino. Ang laki ng katawan pero hindi makapagtrabaho. Asik nito, walang pakialam kahit pamangkin pa ng lalaki ang binatang kasama nito ngayon. Hindi naman ganito noon eh. Sadyang nagkaroon lang ng problema at hindi sila pwedeng lumabas. Kaya nga akong palaging inuutusan eh.
Nagkataon din na yung kapatid mo ang una ko nakita nung araw na inutusan ako para mandukot. Nakita ko rin noon na gutom siya. Kaya naisip ko na hindi siya magugutom kung dadakpin ko siya. Kasi habang nagmamalimos, pwede naman niyang bawasan kahit konti ang pera. Ang kaso, kayo, sinamantala niyo eh. Tsaka muling tumawa ang binata sa sariling sinabi. Malay ko bang hihingin niya pala? Sagot ng dalaga. Hindi pa ba malinaw sa inyo ang lahat, Sky? Mga sindikato kami. Kinuha namin kayo para kayo ang bubuhay sa amin. Mag-iingat ka kay Uncle. Walang kayang hindi gawin yun. Maliban sa pagtatrabaho? Pambabara ng dalaga kaya't iiling-iling na lamang na napatawa si Ocean. Oo na, ikaw nang panalo. Kayo mga babae talaga. Palaging tama. Mahinang bulong ni Ocean ngunit dinig yun ng dalaga. Wala naman kasi kayong ginawang tama. Sagot niya pabalik. Lumipas pa mga oras at araw. Nakasanayan ng dalawa ang pagiging magkalapit nila. Ang pagiging palagi nilang magkasama hanggang sa tuluyan silang maging komportable sa isa't isa. Hanggang sa isang araw. Ate, ayos ka lang po ba? Kanina ka pa po tulala ah. Tanong ni Ryan habang naglalakad sila sa kahabaan ng mainit na kalsada. Namimiss mo si Kuya Ocean no? Ay! Pang-asar pa ng kapatid at hindi naman ito napigilan ng mag-init ng pisngi. Hindi ah, nag-aalala ako para sa kanya. Mahinang sagot niya. Oo nga ate no, paggising natin kanina, wala na siya. Himala nga at wala din dun yung uncle niya eh. Wala ba siyang nasabi sa'yo ate? Tanong ni Ryan, ngunit umiling lamang ang dalaga kahit pa may ideya ito sa kinaroroonan ngayon ng binata. Masyado pang bata ang kapatid para masangkot sa ganoong usapan. Pagkatapos ay pumasok sa alaala nito ang naging pag-uusap nila ng binata. Siya nga pala, hindi ko kayo masasamahan bukas ah. Kaagad nang patingin sa kanya si Sky nang sabihin yun. May gagawin ka? Tanong pa nito kaya't pasimpleng ngumiti si Ocean. May mission kami bukas. Alam mo na, hindi ka naman na magugulat kung malalaman mo yun, di ba? Tanong ng binata at simple namang tumango si Sky. Hindi naman delikado yung pupuntahan mo, hindi ba? Sandaling nagkibit balikat si Ocean bago sumagot. Nakikita nito ang pag-aalala sa mga mata ni Sky. At hindi niya alam kung bakit labis na tuwa ang nararamdaman niya. Depende. Maaring may laban yun. Kami ang mananalo. Pwede rin kami ang matalo. Masama pa, hindi na kami kumpletong makabalik. Sagot niya. Kaya't napahinto ang dalaga sa paglalakad. Ano? Nanlalaki ang matang tanong niya, tsaka tiningnan ang kabuuan ng mukha ni Ocean. Napakaamo nito. Lalo na ang mga mata niyang mapupungay. Masaya ako kasi nagkaroon ng kwenta ang buhay ko nang dumating ka. Nandito ako bilang kaibigan mo. Sana hindi mo ako ituring na kalaban. At sa unang pagkakataon ay hinaplos nito ang buhok ng dalaga na may pag-iingat. Ocean, para namang namamaalam ka. Mahinang bulong ng dalaga kaya't napahinga ng malalim si Ocean. Hindi sa ganon, pero habang nandito pa ako, gusto kong sabihing patawad kung nailagay ko kayo sa ganitong sitwasyon. Kung sakaling hindi na ako makabalik palagi mong tatandaan na malaking parte ng buhay ko ang hawak mo. Napahinga na lamang ng malalim si Sky nang maalala iyon. Hindi niya alam kung bakit labis ang nararamdaman niyang pag-aalala para sa binata. Siguro ay dahil lamang yun sa nabuong pagkakaibigan nila. Samantala, sa kabilang banda naman ay, narito ang pera! Usal ni Ocean, tsaka ipinakita ang briefcase. Napatango naman doon ang isang lalaki tsaka ito inabot bago tuluyang ibigay kay Ocean ng droga. Nang makuha yun, ay kaagad niya itong inabot kay Vladimir at sabay-sabay silang dahan-dahang umatras. Sandali! Hindi kayo pwedeng umalis hanggat hindi namin nabibilang ang pera. Umalingaw-ngaw sa paligid ang tinig ng lalaki habang matalim na nakatingin sa kanila. Kaya't sabay-sabay rin silang napahinto. Kompleto yan. Kaka-withdraw lang namin yan sa bangko bago magpunta dito. Hayaan nyo na kami makaalis at marami pa kaming importanteng gagawin. Sagot naman ni Ocean, ngunit pinanliitan lamang sila ng mata ng lalaki. Bakit tila may kakaiba ako nararamdaman sa mga kinikilos nyo? Kayo dyan, bilisan nyo ang pagbibilang ng pera. At kayo, huwag nyong hahayaang makalabas sila dito.
Kumando ng lalaki kaya't nagkatinginan sina Ocean, Vladimir at ang mga kasama nito. Ito na ang pinangangambahan nila dahil sa ngayon lang ito nila mararanasan. Hindi nila kasama si Sander kaya doble ang kaba nila. Anong gagawin natin? Mahinang bulong ni Vladimir kay Ocean habang mahigpit ang hawak sa droga. Hawakan mo yan na mabuti. Siguraduhin mong hindi maaagaw ng kalaban. Palihim nyo ring hawakan ng mga baril nyo. Hintayin yung senyas ko. Huwag ka ring lalayo sa akin. Tayo dapat ang maunang makalabas. Pagkatapos ay hihintayin natin sila sa likod. Doon tayo dadaan. Nandun si Uncle at naghihintay. Bulong na sagot ni Ocean na kaagad na tinanguan ni Vladimir. Nang kapwa silang lahat magtinginan ay sabay-sabay rin nilang palihim na hinawakan ng mga nakatagong baril. Boss, tapos na po naming bilangin ng pera. Saad ng isang lalaki kaya tumango naman ang kanilang amo. Sa pagkakataong ito ay alam nilang anumang oras ay magsisimula na ang gulo. Bilis! Malakas na sigaw ni Ocean tsaka mabilis na tumakbo kasama si Vladimir. Kasabay din noon ay ang malakas na putukan sa pagitan ng dalawang panig. Kahit anong gawin nyo ay hindi kayo makakatakas! Malakas, ngunit puno ng kumpiyansang sabi ng lalaki habang pinapanood ang paktakbo nila Ocean. Bilisan mo! Ikaw ang mauna! Dito ako sa likod mo para alam ko kung may nakasunod. Talasan mo lang ang mata mo at ikaw nang bahala sa mga nakakasalubong natin. Sabi pa ni Ocean habang nakatutok ang dalawang baril sa kung saan at parehong paulit-ulit na kinakalabit ang gatilyo. Ocean, wala na akong bala. Malapit na rin tayo maubos. Malayo pa ba tayo? Kinakabahan na tanong ni Vladimir. Pinagpapawisan na rin ito dahil sa pagtakbo. Sa bawat balang pinapakawalan nila ay siya ring pagkaubos ng mga kasama nila. Paubos na rin ang bala ko. Hindi natin sila kakayanin, Vladimir. Wala pa bang backup? Tanong niya at umiling naman si Vladimir. Dahil doon ay paulit-ulit itong napamura sa isipan. Tsaka bigla niyang naalala si Sky. Si Sky, sigurado ako naghihintay siya sa akin. Kailangan kong makabalik. Pero paano? Ubus na kami. Maging ang pala ko ay malapit nang maubos. Sabi nito sa isipan habang patuloy na tumatakbo at hindi alintana ang alingawngaw ng bawat putok ng baril. Mas mabuti kung mauna ka na. Lilituhin ko ang mga kalaban. Kapag nakarating ka kay Uncle, sabihin mong magpadala ka agad ng backup. Bilisan mo na! Utos niya kay Vladimir, tsaka umiba ng direksyon. Nang sa paglipko nito ay nakasalubong niya ang isa sa mga kalaban. Swerte mo! Usal pa niya at kinalabit ang gatilyo, ngunit walang balang lumabas mula sa bunganga ng baril. Mukhang swerte nga ako. Ngisi ng lalaki, ngunit sa kabutihang palad ay wala ring balang lumabas sa baril nito. Paano ba yan? Maglalaban tayo ngayon ng patas. Usal ni Ocean at siya naman ang umisi. Alam niyang kung matalo man niya ang ngayon ng isang to ay hindi pa rin sigurado kung makakalabas nga ba siya ng buhay. Akmang iaamban sana niya ang kamao nang makarinig ito ng pagkasa mula sa likod. Subukan mong gumalaw. Sasabog yung ulo mo. Saad ng kung sino kaya't hindi na nakagalaw pa ang binata. Lalo na nang maramdaman nito ang malamig na metal na nakadikit sa batok niya. Babalik niyo ang droga o dudurugin kita ng buhay dito? Muli pang tanong ng lalaki kaya't napapikit si Ocean. Pumasok sa isipan nito ang mga ngiti ni Sky. Makita pa kaya niya ang ngiting yun? Pero wala sa akin ng droga. Anya, habang malinaw ang pandinig niya ay ginawa nitong pagbuntong hininga. Kung ganun, nasaan? Sabihin mo at ayaw ko ng pinaghihintay ako, iho. Kung sana ay maayos yung tinupad ang usapan na hindi mangyayari pa to. Sabi ng lalaki, ngunit hindi na umimik pa ang binata. Tama nga ito, ngunit sumusunod lang naman siya sa sariling tiyuhin. Boss, nakuha na namin ang droga, pero nakatakas yung lalaki may bitbit nito. Maya-maya ay sabat pa ng isang lalaki. Magpasalamat ka at nakuha namin pabalik ang droga. Kung hindi, hindi ka na makakalabas pa ng buhay dito. Ocean! Kaagad na yumakap ang dalaga nang makita ang figura ni Ocean, bagamat hindi na nakikita kung si Ocean nga ba ito dahil sa dilim. Sa puso niya ay kilalang kilala niya ang presensya nito. Ngayon ka lang dumating? Mahina niyang tanong upang hindi magising ang kasamahan. Hating gabi na, kung kaya't bawat paghinga nilang dalawa ay malinaw na naririnig. Oo, tara, dun tayo sa labas.
Sagot ng binata at hinila si Sky papalabas. Hindi man nila sabihin, ngunit parehong nagniningning ang mga mata kasabay ng bilog na buwan. Anong nangyari? Hindi na nito natuloy ang sinasabi nang biglaan niyakap siya ni Ocean ng mahigpit. Ramdam na ramdam niya ang kabog sa dibdib ng binata. Akala ko hindi na ulit kita makikita pa. Mahinang bulong ni Ocean, ngunit narinig yun ni Sky. Hindi naman ako maglalaho, Ocean. Aaminin ko, simula na magkakilala tayo, pakiramdam ko ay hindi na kami maiiwan ng kapatid ko. Pakiramdam ko ay may magtatanggol na sa amin. Kaya nung hindi kita kasama kanina, nag-alala ko ng sobra. Sabihin mo, Ocean, ano bang nangyari? Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Sky habang kapwa hindi pa kumakala sa pagkakayakap. Muntik na akong hindi makabalik, Sky. Naubusan ako ng bala. Sobrang dami nila. At lahat ng kasamahan namin ay naubos. Buong akala ko talaga, hindi ko magagawa pang makaalis dun, Sky. Takot na takot ako dun. Dun ko lang naisip na nakakatakot palang mamatay. Naisip ko rin na kung mamamatay ako nung oras na yun, sana bigyan muna ako ng pagkakataon na makausap ka. Ang dami ko pang gustong gawin, Sky. Malayo dito. Pero walang nakakaintindi tuwing sasabihin ko yun. Tsaka ito kumala sa pagkakayakap at tiningnan ng diretso sa mga mata si Sky. Ngayon ka magkwento. Makikinig ako. Pangako. Ngumiti ang dalaga kaya't gumuhit rin ng isang maliit na ngiti sa labi ni Ocean. Anak ako sa pagkakamali ng tatay ko. Kaya palaging ako ang may kasalanan sa lahat, kahit na wala naman akong maling ginawa. Nasa sa akin lahat ng sisi, at akong pinagbubuntungan lagi ng galit. Huminga ito ng malalim, tsaka isinandal ang ulo sa balikat ni Sky. Pareho silang nakatingala sa madilim, ngunit puno ng bituin na kalangitan. Malamig din ang simoy ng hangin na parehong tumatama sa mga balat nila. Alam mo bang pangarap kong maging piloto? Hindi naman ako manghihingi sa kanila. Gusto ko lang makapag-aral. Pero pati yun pinagkait nila. Isang beses lang akong kumain ng isang araw, Sky. Pagpapatuloy niya tsaka marahang pinunasan ng luhang kumakawala sa mga mata. Samantala, mapait namang napangiti ang dalaga. Pareho ang sitwasyon nila sa pagkain, ngunit magkaiba ang nakukuhang pagmamahal mula sa mga magulang. Isang araw, laking pasasalamat ko nung kinukup ako ni Uncle Sander. Kapatid siya ng tatay ko. Akala ko gaganda ng buhay ko. Oo nga at nakakakain na ako ng 3 beses sa isang araw. Pero natuto naman akong gumawa ng hindi kaaya-aya. Sa maniwala kasi hindi. Hindi ko gusto ang ginagawa ko. Pero dahil sa malaki ang utang na loob ko kay Uncle, ginawa niyang paglayo sa akin sa kinalakihan kong pamilya at sa pagpapakain sa akin. Wala akong choice kundi sundin ko siya. Muli niyang sabi. Sa pagkakataong ito ay umayos na ito sa pagkakaupo at tumingin sa dalaga. Ang gulo-gulo ng buhay ko, Sky. Pero para bang sinadya kang ipadala ng langit para ayusin at buuin ako. Anya, kaya napangiti ang dalaga. Isang ngiting punong-puno ng kasiyahan. Ganon din ako, Ocean. Namatay ang mga magulang ko dahil sa sunog. Kaming dalawa lang ni Ryan ang nakaligtas. Pero bago sila mawala, ipinaramdam nila sa amin na hindi man kami mayaman sa pera ay mayaman naman kami sa pagmamahal. Nung nasunog ang tirahan namin, tumira kami sa abandonadong bahay. Dahil hindi din ako nakapag-aral ay walang tumanggap sa akin ng trabaho. Minsan lang din ay may nag-uutos sa akin ng mga gawaing bahay. Doon lang ako magkakapera at mabibilhan si Ryan ng pagkain. Saad ni Sky at ibinalik ang tingin sa langit. Alam mo ba kung bakit Sky ang pangalan ko? Kasi balang araw, titingalain daw ako ng lahat. Pero para sa akin, ako si Sky. Dahil balang araw, lilipad ako. Magiging flight attendant din ako. At sana, sa susunod na mga panahon, magkita tayo sa iisang eroplano. Ikaw ang piloto, at ako naman ang flight attendant. Tsaka sila parehong ngumiti habang iniisip ang kanilang mga pangarap. Maliban doon, ano pang gusto mo, Sky? Tanong ni Ocean. Gusto kong lumayo, Ocean. Kagaya ng isang ibon sa himpapawid. Gusto kong makalaya mula sa isang hawla. Sagot niya kaya't napatango-tango ang binata. Alam niya ang ibig sabihin ni Sky, kaya't hindi nito mapigilang malungkot.
Siya ang dahilan kung bakit ito nandito ngayon. Patawad. Nang dahil sa akin ay nandito kayo ngayon. Pero pangako, ilalabas ko kayo dito. Sabi niya, kung kaya't mula sa pagkakatingala ay napatingin sa kanya si Sky. Gusto niya na ngang lumabas dito, pero nasasaktan to sa ideyang hindi niya na makakasama pa ang binata. Paano kung sabihin kong hindi na baling makulong ako dito? Basta kasama kita. Tanong nito kaya hindi nakasagot si Ocean. Lumipas ang segundo ay nakatingin lamang sila sa mata ng isa't isa. At sa kalangitan ng gabi, sa gitna ng kawalan, ay kapwa parehong narinig ng isa't isa ang mga pusong tahimik na sumisigaw. Sky, usal ng binata at dahan-dahang inilapit ang muka sa dalaga nang biglang umiwa si Sky. Awkward nitong usal tsaka inayos ang buhok. Pasensya na. Sambit ni Ocean at nag-iwas ng tingin. Ayos lang. Siguro ginagawa mo talaga yun sa mga babaeng nakilala mo, no? Huwag ako Sagot naman ni Sky at tumawa habang gulat na napatingin sa kanya si Ocean. Ano? Hindi Sa'yo lang. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sa'yo pa lang dapat. Tsaka, maliban sa'yo wala pa naman ako nakikilalang ibang babae. Pag-amin niya habang kakamot-kamot pa sa ulo. Maniwala ako sa'yo. Kung ako pa lang, bakit Hindi ba't dapat mag-aalangan ka, Ocean? Chickboy ka Pangaasar pa ng dalaga, ngunit umiling-iling lamang si Ocean. Hindi nga, ganun lang talaga kapag hinapos ang nasabi at tiningnan ang kabuuan ng maamo ni Sky. Umangat naman ang kabilang kilay ng dalaga. Kapag? Tanong niya, ngunit hindi sumagot si Ocean. Hoy, ano nga? Sige, papasok na ako sa loob. Dagdag ni Sky at akmang tatayo nang matigilan ito dahil sa sagot ng binata. In love. Kapag in love, Sky. Sagot ni Ocean nang hindi makatingin kay Sky. Nag-aalangan ito sa magiging reaksyon ng dalaga. In love ka? Kanino? Mamaang-maang nitong tanong. Kahit pa may ideya na siya kung sino, ay ayaw niyang mag-isip ng isang bagay na makapagpapadismaya sa kanya. Lalo na at alam niya sa sarili niyang nahuhulog na rin ang loob niya para kay Ocean. Maang-maangan pa, Sky. Kasasabi ko lang Ikaw lang nakilala kong babae. Kanino pa dapat ako ma-in love? Tanong ng binata habang unti-unting sumisilay ang ngiti sa labi ng dalaga. Umakto pa itong kunwaring nag-iisip. Pwede naman kay Vladimir, di ba? Anya, kaya't matiim na tumingin sa kanya si Ocean at mabilis itong hinalikan sa pisngi. Dami mong alam, pero seryoso nga. Gusto kita, Sky. At kahit anong gagawin ko para sa'yo. Nakikita mo ba yun? Turo nito sa buwan, kaya't bumaling ang tingin doon ni Sky. Kitang-kita ko nga. Sagot niya. Handa akong kunin yan para sa'yo. Sky, handa akong sumuntok sa buwan para lang maramdaman mo rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Para lang magustuhan mo rin ako. Sabi ng binata, ngunit umiling-iling lamang si Sky. Hinaplos nito ang buhok ni Ocean tsaka diretsong pinagkatitigan ng kulay kapi nitong mata. Hindi na kailangan, Ocean. Kasi ganun din ang nararamdaman ko. Sagot niya, dahilan kung bakit hindi makapaniwala si Ocean. Gustong-gusto nitong sumigaw dahil sa umaapaw na kasiyahan sa puso. Talaga? Hindi naman ako namali ng dinig, di ba? Tumango si Sky pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap ni Ocean. Pangako, mamaya, bago pa sumikat ang araw at bago sila magising, aalis tayo dito. Itatakas ko kayo. Sambit nito nang kumalas sa pagkakayakap. Ikinulong nito sa dalawang palad ang mukha ng dalaga habang isang dangkal na lang ang layo ng mukha nila. Ha? Pero, Ocean, paano kung magalit sa'yo ang uncle mo? Hindi ba't sinabi mong wala siyang hindi kayang gawin? Nag-aalalang tanong ni Sky. Natatakot ito sa maaaring kalabasan ng pinaplano ni Ocean. Hindi bali na, Sky.
Sapat na ang nangyari kanina para mabayaran ko lahat ng utang ko sa kanya. Basta, kapag nakaalis tayo dito, titira tayo sa malayo. Tayong tatlo ng kapatid mo. Pagkatapos mag-iipon ako. Pag-aaralin ko kayo ni Ryan. Kapag naging flight attendant ka na, tsaka ko naman aasikasuhin ng sarili ko. Pagsasalita ni Ocean, ngunit umiling-iling si Sky. Hindi pwedeng may mahuli, Ocean. Gusto kong sabay-sabay tayong aakyat ng eroplano. Sabay tayong lilipad. Kaya tutulong ako sa pag-iipon natin. Sambit nito, kaya't napatango na lamang si Ocean. Mamayang 3:00, gisingin mo si Ryan. Tapos ay hintayin niyo ako dito sa likod. Maliwanag? Mabilis lamang na lumipas sa mga oras. Nang magising si Ryan ay kaagad silang nagpunta sa likod. Kapwa pupungas-pungas pa habang naghihintay kay Ocean. Ate, saan po tayo pupunta? Tanong ng kapatid. Shh, aalis na tayo dito. Hinihintay lang natin si Kuya Ocean mo. Mahinang bulong nito sa takot na baka may makarinig sa kanila. Naghintay pa sila ng ilang minuto bago tuluyang dumating si Ocean. Handa na ba kayo? Tanong nito na mabilis namang tinanguan ni Sky. Tara dito, dahan-dahan lang ha. Tingnan yung mabuti ang paligid. Baka may mga trap dyan. Kung dun kasi tayo sa harap dadaan ay mahuhuli tayo. Nandun sila Vladimir natutulog sa labas. Malayo-layo rito ang kalsada pero kahit papaano ay makakalayo tayo sa kanila. Usal ng binata habang inililibot ang mata sa paligid. Sinadya kasing lagyan ng trap ang lugar na yon laban sa mababangis na hayop na maaaring sumalakay at para rin sa posibleng kalaban. Sigurado ka na ba talaga dito, Ocean? Paano kung hindi na naituloy ng dalaga ang sinasabi nang makarinig sila ng isang putok ng baril? Kaagad itong napasigaw at napayakap naman si Ryan sa kanya. Anong kalokohan ang pumasok sa isip mo, Ocean? At naisip mong gawin ito, ha? Tanong ni Sander at nagbabaga ang mga matang naglalakad palapit sa kanila. Ilalayo ko si Sky dito, Uncle. At buo ng desisyon kong yun. Buong buhay ko, ikaw na lang ang laging sinusunod ko. Oras naman ngayon para sa sarili ko. Sagot ni Ocean, ngunit tumawa lamang ang kanyang tiyuhin. Pinapalabas mo bang dapat pa ako magpasalamat sa pagiging masunurin mo, Ocean? Baka nakakalimutan mo. Kung hindi kita kinuha, malamang ay matagal ka nang wala dahil sa malupit na kamay ng mga magulang mo. Sabi pa nito habang naninigas ang panga sa galit. Hindi ganun ang nais kong sabihin, Uncle. At oo, salamat dahil kinupkup mo ako. Pero sa tingin ko naman, nakabawi na ako sa iyo, Uncle. Hayaan mo na kami ni Sky. Hayaan mong lumayo kami dito at magsimula ng bagong buhay. May halong pagmamakaawa sa tinig ng binata habang sinasabi yon. Ngunit sadyang kasing tigas ng bato ang puso ni Sander. Hindi. Nang dahil sa ginawa mong yan, dapat kitang parusahan. Dakpin sila! Sigaw ni Sander at kaagad namang kumilos sina Vladimir upang hulihin ang tatlo. Patawad, Uncle. Mahinang usal ni Ocean tsaka inilabas ang baril at ipinutok yon sa direksyon ng mga kasamahan. Bilis! Takbo! Saad pa nito nang tuluyang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Ocean! Natatakot ako! Paano kung matamaan tayo? Tanong ni Sky habang patuloy pa rin silang tumatakbo at patuloy lang sa pagpapaputok ng barilang binata. Bagamat nakakalayo na sila ay hindi pa rin sila tinantanan ng kampo ng kanyang tiyuhin. Magtiwala ka lang. Nangako ko, hindi ba? Makakaalis tayo dito. Kasabay ng mga katagang yun mula sa binata ay siya ring pagtama ng bala sa balikat at hita nito. Dahilan kung bakit ito natumba at nabitawan ng baril. Ocean! Bilis! Paparating na sila! Anong gagawin ko? Hindi ako marunong humawak ng baril. Paiyak ng sabi ni Sky habang nakaluhod. Inihilig nito ang ulo ni Ocean sa kanyang hita habang natatarantang napatingin sa paligid. Hinaplos niya ang mukha nito. Mauna na kayo. Pagsasalita ng binata, tsaka napahinga ng malalim dahil sa sakit. Sige na. Sundan niyo ang daan na yan. Tapos, maghingi kayo ng tulong. Hindi naman nila ako gagalawin. Sige na. Umalis na kayo. Nahihirapang dagdag pa nito. Labag man sa loob ay tumango si Sky, tsaka ito mabilis na hinalikan sa labi. Mahal kita. Siguraduhin mong wala silang gagawing masama sa'yo. Natamaan ka na nga, oh.
Babalikan kita, pangako. Hihingi lang kami ni Ryan ng tulong. Hanggang kailan mo ba to gagawin, Uncle? Kasi ako, natauhan na ako sa maling pinapagawa mo sa akin. Noon pa man ay hindi ko lubos masikmura na ang mga batang lansangan nandito ang inaasahan mong bubuhay sa atin. Kung noon sana ay gumawa ka ng tama, hindi ka sana pinaghahanap ng mga pulis ngayon. Kung sana ay hindi ka pumaslang ng mga inosenteng tao dahil lang sa pang-hold up nyo sa isang bangko noon, malaya sana kayo ngayon at hindi umaasa sa iba. Bagamat nahihirapan ay sinikap na makapagsalita ng diretsyo ni Ushan. Tila ba isang lantang gulay ang itsura nito ngayon habang naliligo sa sariling dugo. Malitong ginagawa mo, Uncle. Kaya nakikiusap ako. Magbago ka na habang maaga pa. Dagdag pa niya ngunit malakas lamang na natawa si Sander kasabay ng mga tauhan nito. Mali? Walang mali sa ginagawa ko, Ocean. Ang mali ay ang nagawa mo kong traidorin para lang sa babaeng yun. Hindi mo ba naisip na maaari tayong makulong dahil sa nakatakas sila? Tanong nito kung kaya't sa pagkakataong ito ay si Ocean naman ang umisi. Nakahanda ako makulong, Uncle. Ikaw, handa ka na ba? Tulong! Mamang pulis! Tulong! Parehong sigaw ni Sky at Ryan nang makarating sa bayan at mamataan ng dalawang pulis. Oh, bakit Iha? Ano nangyari? Kaagad na tanong ng pulis habang kapwa parehong humahangos pa ang dalawa dahil sa pagtakbo. Galing po kami sa isang abandonadong building. Sa gitna po ng gugubat. May mga sindikato po doon at matagal po rin kaming nandun simula nung hulihin nila kami. Bukod pa doon ay hindi lamang kami ang hinuli nila. Marami pa pong ibang mga batang nandun para magmalimos sa araw-araw. Pagkatapos ay kukunin nila lahat sa amin ng pera. Pagsisimula ni Sky, ngunit kumunot lamang ang noo ng isang pulis. Paano naman magkakaroon ng isang abandonadong building sa gitna ng gubat, Iha? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? May paghihinalang tanong nito, kaya mabilis na tumango ang dalaga. Tumawag na ako ng backup. Ang abandonadong building na yun ay dating pasugalan. Mga dayuhan ang kadalasang pumupunta doon at karamihan sa kanila ay mga Chino. 2 dekada nang nakakaraan nung pinasok to ng mga kapulisan kaya't hindi na malabo ang sinasabi nila. Posibleng doon nang galing ang barilang naririnig natin paminsan-minsan. Bigla namang singit ng kasama nitong pulis kaya't nakahinga ng malalim ang dalaga. Hindi nagtagal ay nakarating din sila roon kasama ang iba pang kapulisan na kaagad na pinalibutan ng lugar. Sir, negatibo. Wala namang tao sa loob. Mukhang natunugan na ata nila ang pagdating natin. Sambit ng isang pulis kung kaya't nagalalang pumasok si Sky sa loob. Wala nang ang katao-tao. Hindi maaari. Mahinang usal niya at naluluhang napatingin sa kung saan. Saan ko hahanapin si Ocean? Paano na siya? Anya pa at naghihinang naglakad. Nang bigla ay makita nito ang isang eroplanong gawa sa papel. Posible kayang sinadya tong iwanan ni Ocean? Tanong niya sa sarili sa kadinampot yun. Sa unang tingin ay mababakas agad ang sulat na nakapaloob dito, kaya't kaagad niya itong binuklat. Address ba to, sir? Sir, nakita ko po doon. Posible kayang nandyan sila sa address na yan. Tingin ko po galing sa kasama ko. Saad niya tsaka pinakita ang papel na hawak. Everyone, may panibago tayong lead. Iha, ihatid kayo sa presinto at doon muna kayo maghintay. Hindi na po kayo pwede ditong sumama. Delikado na. Saad ng pulis kung kaya't hindi na nagpumilit pa ang dalaga. May tiwala ito sa mga pulis at alam niyang ibabalik nila si Ocean sa kanya. Samantalang sa kabilang banda ay kaagad na nagulantang ang lahat nang marinig ang isang sigaw mula sa kung sino. Kasabay din noon ay ang pagngisi ni Ocean. Walang kikilos ng masama. Mga pulis to. Napapalibutan na namin kayo. Boss, napasok na tayo ng mga pulis. Anong gagawin natin? Dihado tayo sa kanila. Bakas ang takot sa tinig ni Vladimir habang nagsasalita. Samantala ay nakatingin naman si Sander sa kawalan habang nag-iisip. Lalaban tayo. Hindi tayo magpapahuli ng buhay. Naiintindihan niyo ba? Hindi bali nang mamatay basta hindi tayo susuko. Sigaw naman ni Sander kung kaya't napatango ang lahat. Maliban kay Ocean na iiling-iling lamang at nanatiling nakaupo. Tumigil na rin sa pagdurugo ang sugat nito dahil sa paunang lunas na ibinigay ng tiyuhin. Uncle, tama na po. Magbago na tayong lahat. Alang-alang sa akin.
sa pamangkin mo. Patawarin mo ako kung nagawa ko to. Pero hindi ba't mas magandang buhay sana ang matatamo natin kung hindi tayo gumagawa ng mali? Pangungumbinsi ni Ocean ngunit sadyang kinaina ng kasamaan si Sander. Bagamat hindi nito matiis ang pamangkin, ay nagawa niya itong iwan at nakipagbarilan sa mga pulis. Sumuko na kayo at wag nang manlaban pa. Hindi namin kayo sasaktan kung sasama kayo ng maayos. Muling sigaw ng isang pulis mula sa labas ngunit kaagad nagpaputok si Sander. Hindi mangyayari yan. Mamamatay muna ako bago niyo ako mahuli ng buhay. Sigaw nito pabalik. Patuloy lamang sa pagpapaputok ngunit ni isa ay wala itong natatamaan. Takbo dito, takbo doon. Tago dito, tago doon. Ganyan ang ginawa ni Sander. Ngunit sa huli ay bigo pa rin at pare-pareho silang nahuli. Samantalang mahigit 50 kabataan ang nailigtas at napakawalan mula sa mga kamay ni Sander. 5 buwan lang asistensya sa akin, kaya magkakasama rin tayo kaagad. Nilinis ni Uncle ang pangalan ko kaya magaan lang ang asistensya sa akin. Tsaka ngumiti si Ocean at hinalikan sa ulo si Sky. Talaga? Ginawa ng tiyuhin mo yun? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Sky kaya tumango ang binata. Kahit ganun si Uncle, hindi niya pa rin ako matitiis. Kahit masama at malupit siya sa iba, sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. At kahit paanong kasalanan ang nagawa ko, hindi niya ako magagawang tiisin dahil nararamdaman kong higit pa sa isang pamangkin ang tingin niya sa akin. Naiintindihan ko kung may sama ka ng loob sa tiyuhin ko, Sky. Pero balang araw, alam kong mapapatawad mo rin siya. Pagsasalita ni Ocean, kaya't nakangiting umiling-iling ang dalaga. Oo, naiinis lang ako kasi palaging kumukulo ang dugo niya. Pero hindi ako galit sa kanya. Kasi napatunayan niyang may tinatago pa rin siyang kabutihan sa puso niya. Sagot ng dalaga tsaka yumakap kay Ocean. Ibinigay niya rin sa akin ang basbas niya sa atin. At nanghingi din siya ng tawad sa'yo. Usal ni Ocean. Tsaka, hindi na rin ako makapaghintay eh. Ayos lang ba, Sky? Mahal mo naman ako, hindi ba? Tanong nito kung kaya't napakalas mula sa pagkakayakap ang dalaga dahil sa pagtataka. Oo naman. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Tanong nito at mas lalo pang naguguluhan nang mamataan nito ang isang lalaking nakaputi. May dala itong libro habang naglalakad palapit sa kanila. Sa kabilang banda ay sumulpot si Sander, kasama ang iba pang mga pulis. Pare ba yun? Ocean, ano to? Naguguluhang tanong niya ngunit isang matamis na ngiti lamang ang isinagot ng binata. Sunod ay nilagyan siya ng belo kung saan bumilis ang tibok ng puso nito. Handa na ba kayo? Tanong ng pari at walang pag-aatubiling tumango ang binata. Kung gano'n ay simulan na natin. Sky Saison, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak sa habang buhay? Bagamat gulat pa rin ang nangingibabaw sa sistema ng dalaga ay kaagad itong napatango. Ikaw naman, Ocean Montañez, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong makakasama sa hirap at ginhawa? Baling naman ng pari kaya kaagad ding tumango ang binata. Opo, Father. Sagot pa nito. In the sight of God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife. Ang mga araw ay mabilis lamang na lumipas. Matapos ng isang masayang kasala na yon sa kulungan, ang mga araw ay naging buwan at ang buwan ay mabilis lamang na naging taon. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome on board. This is your Captain Ocean Montañez speaking, and I have some information about our flight. Our flight time today will be 3 hours and our estimated time of arrival in Japan is 12:30 p.m. local time. Hindi maitago ang isang malawak na ngiti sa labi ni Sky nang marinig ang tinig na yon habang nakatayo siya sa isang mahabang aisle sa loob ng eroplano kung saan si Ocean mismo ang nagpapalipad. Pagkatapos ng mahabang panahon, masaya akong sabay nating natupad ang mga pangarap natin. Anya pa sa kanyang sarili. Hindi nito mapigilan ng mapaluha habang ninanamnam ang mga sandali. Ito ang araw na pinakihihintay nila. Ang makalipad patungong Japan. Hindi bilang isang pasahero sa isang eroplano, kung hindi isang piloto at cabin crew. Ladies and gentlemen, our airline welcomes you to Tokyo, Japan. The local time is 12:30 p.m. For your safety and the safety of those around you, please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisles clear until we are parked at the gate.
At bagamat kinakabahan ay nagawa niya yung i-anunsyo bago tuluyang lumapag ang eroplano sa lupa. Nang mapagtagpo ay naisipan nilang mamasyal kung saan habang dinadama ang malamig na atmosfera ng paligid. Ang saya-saya ko, Sky. Sa wakas, natupad na natin ang lahat. Engineer na si Ryan. Pareho na rin tayo nakasakay sa eroplano. Hindi ko lubos maisip na mahahanap ko ang babaeng para sa akin sa ganong klaseng sitwasyon. Sa gitna ng gulo at kadiliman, dumating ka para paliwanagin ang lahat. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. Para sa iyo at para sa lahat ng to. Pagsasalita ni Ocean, tsaka hinalika ng dalaga sa ulo. Kapwa pareho nilang suot ang kanyika nilang uniforme. Salamat din sa lahat, Ocean. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay doon na lang ang buhay ko. Pangako, sa bawat paglipad natin, palagi kong dadalhin ang lahat ng to. Sagot naman ng dalaga habang matamis na nakangiti. Tila ba sobrang bilis ng panahon para sa kanila. Ang isang pangarap lamang noon ay pareho na nilang nakamtan ngayon. Siya ang nagpatunay na lahat ng tao ay normal na nagkakamali. Siya rin ang nagpatunay sa lahat na totoo at posible ang pangalawang pagkakataon. Sa mundong puno ng kalupitan, natagpuan ko siya at binago ang lahat. Basta't kasama ko siya, nasa payapa ang buhay ko at walang bagyong hindi ko kayang harapin. Again, this is Captain Ocean Montañez and she is my flight attendant, Sky Sison, both ready for departure. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Syndicate Boyfriend. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!